So after nga ng 100 session na pagsha-shopping, nagkabaon-baon at nagkalubog-lubog na po ako sa utang. Char lang, pero totoo yan walang biro. Sobrang gastos po talaga pag uuwi po kayo ng Pilipinas, lalo na kapag marami kang papasalubungan. Nagumpisa na nga ako magbalot-balot kasi hindi ko na malaman kung paano ko papagkakasyahin tong mga to. Kailangan siksik pero hindi dapat sobra sa timbang. Paano na lang yung iba pang maleta? Dapat talaga magaling ka mag-impake sa mga ganito. At dumating na nga yung araw na pinakahihintay namin. Bali 4 yung maletang dala namin, tagdalawa kami ng asawa ko. Tapos, tag-isang personal bag lang kami. Hindi na kami nagdala ng hand carry para mas magaan, para na din hindi kami mahirapan sa pagbitbit. Dumating na nga rin pala kami dito sa parking lot ng airport. Yung hipag at bilas ko lang maghahatid sa amin ngayong araw. At sumakay lang kami ng elevator pababa. Medyo mahaba na rin yung pila sa check-in. Actually, nagka-problema pa kami sa passport ng asawa ko. Dahil more than 30 days kami mag-i-stay sa Pilipinas, so hinanapan siya ng Philippine passport. Kaya pinabalik pa namin yung hipag at pilas ko sa bahay para kunin yung old passport niya. Pero buti na lang naging okay na. Kaya naging successful naman ang check-in namin. Di naman halatang excited na kami, di ba? So habang nakapila nga kami dito papasok sa eroplano, kitang-kita sa bintana yung pilot namin, babae. Medyo na-excite lang ako kasi first time ko makita ng pilot na babae. Nasa pinakadulo yung upuan namin, malapit na malapit sa CR. Actually, narinig nga namin yung flash ng CR Mga isang sandali pa, lumipad na kami. Yung eroplano pala yung lumipad. Nung umokay na yung lipad ng eroplano, nagbigay na sila ng paayuda. Ay ng pamerienda pala. Fairness naman sa WestJet, may pakain sila kahit 3 hours lang yung flight. Teka, kain muna kami mga biha. Ayun ang dami makikita mo? Sa wakas, after 3 hours nakapag-land na kami ng safe. At dahil nga kami yung nasa pinakadulo, kami din yung huling lalabas. Naku, mananakit yung paa natin nito dahil sa sobrang haba ng lalakarin. Siguro mga 15 to 20 minutes kami naglakad bago makarating dito sa Wendy's para magmerienda. Wow! Hindi naman pala malamig. Inantay lang namin dito yung friend namin na susundo sa amin. At habang nasa biyahe nga kami, kita-kita yung difference ng Winnipeg dito sa Vancouver. Talagang ang ganda. Naghanap nga lang kami ng makakainan para naman makapag-usap kami habang kumakain. Medyo matagal na din kami hindi nagkita since nag-move sila dito sa Vancouver. Kahit medyo kulang sa oras, at least nagkita-kita kami. Pagkatapos namin kumain, ihahatid naman nila kami ngayon sa airport. Sobra-sobra talaga ako nagpapasalamat dito sa kaibigan namin si Shari at si Darrell. Salamat sa oras at sa pagsundo, pati na rin sa treat ng pagkain, at pati na rin sa paghatid ulit dito sa amin sa airport. At saglit na nga lang din kami naghintay bago yung boarding namin dito sa eroplano. Medyo natawa pa nga ako dito sa aling nasa harapan ko kasi yung bag niya tumatama sa mga pasahero kaya hinawakan ko na. At nang makaupo kami at nasettle na lahat, mga ilang minuto lang nag-take off na yung eroplano namin. Sobrang gandang panoorin ng city light mula dito sa taas. Kaso lang may dumi yung bintana, nakakainis. Ito nga pala yung menu natin for tonight. Pero sa pag-check ko nga dito, parang wala namang masarap. Ipinagpatuloy na nga muna namin yung pagkain. Ito nga pala yung itsura ng toilet dito sa eroplano. Itutur ko muna kayo.
Oras na para matulog kaya patay na yung mga ilaw. Nakakadispaya nga lang kasi sira tong monitor na nasa seat namin. Hindi tuloy kami makapanood ng movie. Kung iisipin mo, more than 13 hours kami nakaupo lang dito at hindi kami makapanood ng movie. At hindi rin namin ma-check kung nasa na kami banda. Saan ko patuloy makisilip sa monitor ng ibang pasahero para ma-check kung nasa na kami banda. Hay nako, Philippine Airlines, parang marami yata kayong dapat ayusin sa eroplanong to ah. Hindi ko na nga sigurado kung anong oras to, pero ang sigurado ko lang, oras na para kumain ulit. Yan na naman. Pinipit. Mga ilang oras na lang bago kami mag-land, kaya binigyan na yung asawa ko ng immigration form para fill upan. Nag-toothbrush na nga rin pala ako para ready na mamaya sa pagbaba. After sa immigration, dumiretso agad kami dito para makuha namin yung mga luggage namin. At nakalabas na rin kami sa wakas. Grabe, nakakamiss talaga ang Pilipinas. Alam mo yung kahit gaano katagal ka na nakatira sa Canada, babalik at babalikan mo pa rin yung Pilipinas.